Ano yung biggest difference between Middle East at saka sa UK pagdating sa safety culture? Safety culture, well, unang-una, sa UK may batas na kailangan sundin, which is the Health and Safety at Work Act. So batas talaga yon. So under that act, meron tinatawag na mga regulation. So yung regulation yung parang implementing rules nila na kailangan mong i-implement. Pero company-wise, mas robust yung mga policies and procedure natin sa Middle East. Kumbaga, kasi kumbaga sa Middle East, mas ano sila, mahigpit yung mga rules and yung mga procedures natin doon. Dito kasi, I've been auditing na 250 companies in my Oh? span of 2.5 years sa previous company ko. Parang ang nangyayari kasi puro generic yung management system. Kasi dito, ang nangyayari, yung bawat company, hindi sila nag-hire ng health and safety, meron lang mga consultant. So yung consultant is, halimbawa, as a consultant, mayroon akong 10 client. So ang gagawin ko, gagawa ko ng generic management system Oo. na na-apply doon sa 10. Papalitan ko yung pangalan, tapos yun na yung gagamitin nila. So, nangyayari, kahit hindi akma dun sa process ng company, yung Mm. management system na 'to is hindi siya talaga nako-cover yung intended process para dun sa kanila. Small company dyan, kahit 50 yung tao, hindi required ang safety. Hindi kagaya sa Middle East at sa Pilipinas, merong specific Hindi, rate. as long as meron kang kuhaning consultant as a contractual basis, puwede na. Talaga ganun pala dyan. Sa Middle East naman, anong Pero pero may sagot dun, pero accountability will still lies dun sa managing director or dun sa owner ng company. hindi siya napapasa kumbaga. Oo, so kung puwede ka mag-hire ng ano, consultant or contractual basis na health and safety, competent person na magma-manage ng health and safety management system mo. Pero if something happens, the managing director is still accountable, hindi yung consultant. Sila pa din. Pero ang tingin mo mas mahigpit sa Middle East pagdating sa requirements. Implementation, oo, mas stringent yung mga requirements natin sa Middle East. Pero pagdating sa respeto dyan sa safety sa UK, kamusta naman? Respeto, what do you mean respect in terms of what? Regardless of nationality. Alam mo naman sa Middle East, yung mga ah, local dito, Arab, di Ah, ba? okay. Well, ganun din, kasi, you cannot ano, you cannot, enforce health and safety directly using ano, brute force. So, kailangan talagang mag-buy-in yung different, stakeholders mo. You have to ano, communicate properly why this requirement is required, bakit kailangan nilang gawin. Kasi if you don't educate them, kahit gaano pa kahigpit or gaano pa kaganda yung procedure mo or yung policy mo, kung di naiintindihan ng tao, walang Hmm, mangyayari. Oo. tama, tama. Moving tayo dun sa qualification at certification, sir. Pagka nasa Middle East, yung safety officer gusto maging safety sa UK, ano ba yung qualification at certification na kailangan? Well, same thing lang, NIBOSH ang requirements ngayon dito, basic requirements is to have a NIBOSH. Pero kasi dito merong ano ang government, parang, initiative ang government na tinatawag nilang apprenticeship. So, for example, you are working as a welder sa isang welding company. So, ang bawat company kasi is nagbabayad ng parang levy or fee, apprenticeship, levy sa government. So, Oh, yun ginagamit ng government to fund, apprenticeship
qualification sa mga gustong mag-apply as apprenticeship. So, ibig sabihin, as a welder, gusto kong mag-health and safety, papasukan ko yung apprenticeship na yon as health and safety apprenticeship. So, kumbaga, doon ako ite-train as a health and safety during those periods. So, pag na-meet ko na requirements, then pwede na ako mag-apply ng health and safety role directly as health and safety advisor, officer, or manager. It depends sa qualification. Pero qualification-wise, basic requirements is to have a NIBOSH talaga. Pero yung nabanggit mo sir, dapat nandyan ka na sa UK or yung nasa Middle East or nasa Pilipinas, pwedeng direct apply papunta ng UK, basta mini-bosh IDC. Well, dito kasi, if you can remember, merong dalawang klase ng NIBOSH, IGC or Level 3. Yung una, yung International General Certificate, which is outside the UK. Meron naman tinatawag na NIBOSH National General Certificate. So, yun ay nakafocus sa health and safety law tsaka regulation dito sa UK. So, yun yung ano. So, kung mag-a-apply, if ever there is someone who will sponsor a visa, ang kailangan is to have at least a NIBOSH level 3, which is depende sa company kung tatanggapin nila yung IGC instead of NGC. Kasi ang mangyayari, paano mo malalaman yung law and yung regulation sa UK kung outside the UK at wala kang idea sa laws or So, regulation. kumuha ka pa ng NIBOSH National Hindi Certificate. na. In-accept nung previous company ko yung yung experience ko. Tapos nag-review na lang ako, talagang doon na lang nila ako training sa regulation such as yung construction design and management regulation dito. Yun yung regulation para sa construction. So, doon nila ako training nila ako to understand ano yung mga requirements of that regulation. Meron ba tayong mga kabayan dyan na direct hire from Philippines to UK? Meron kaming grupo ng mga health and safety professional dito at the moment. Kaso wala akong na alam pa sa ngayon na hire directly kasi kumbaga yung yung supply and demand ng trabaho as safety kasi masyado marami ding safety dito mga puti. Talaga, oo. So, pero matatanda na yung iba. Halos lahat matatanda talaga yung mga health and safety professional dito. So, iilan lang yung mga local na mga bata. So, ang problema kasi dati yung European UK is kasama pa sa European Union. So, yung mga nakatira na dito, galing ng iba't ibang bansa sa within EU na nakatira dito sa UK, nandito na, established na dito. So, sila yung nagpupuno nung demand sa health and safety professional. Ganun pala. Nung nabanggit mo yung organization ba, or yung sinabi mo na grupo nyo, organization ba siya o samahan nyo lang dyan ng mga Pilipinong safety? Samahan pa lang, hindi kasi namin pa siya sa Philippine government as organization talaga. So, ang goal kasi namin is magkaroon ng community ng mga health and safety professional na makatulong dun sa ibang nice makapasok din sa field kasi marami din sa mga kababayan natin na nakapunta dito na nahihirapan makapagtrabaho as health and safety. And for what reason, hindi natin alam, kanya-kanyang reason yon. So, yun yung reason namin is to help or guide yung mga kababayan natin na paano sila makakapasok. At least makapagbigay ng tips ba paano sila makakapasok sa interview, anong mga requirements, yun. Pwede ba ako mag-visit visa dyan tapos mag-apply ako sa company? Tapos sponsoran nila ako. Pwede ba yung ganun dyan sa UK? Hindi, kasi sa visit visa mo naka-indicate na bawal ka mag-apply. At the same time, hindi naman bawal mag-apply pala. Pagka nagpasa ka ng CV, laging may question doon na may right to work ka ba sa UK. So, doon pa lang, sa screening pa lang, hindi na papasok yung papel. So,
So ang Unless, magiging way mo talaga, it's either ma-sponsor ka ng misis mo or meron kang direct hire ka pa ng UK. Tama ba? exactly. Punta tayo dun sa ano mo sa mga task. Pwede ba namin malaman kung ano yung typical work day mo, yung work task mo sa trabaho dyan sa UK? Kasi kahit ako curious ako kung parehas ba sa Saudi, sa Pilipinas or sa UK yung day-to-day task mo. Okay, currently I'm working as a compliance auditor as one of the company dito sa UK. So yung industry ng company ko is into power solution company ng mga data center. So kami nagpo-provide ng standby power sa mga data center. So I've been hired as a compliance auditor like I said. So ang ginawa ko on my day-to-day job currently yun, gumagawa ko ng procedure at the moment. Gumagawa ko ng governance framework, risk management processes, tapos ini-establish ko yung internal audit universe namin, which is yun yung mga kinukulit ko yung mga auditable entities or processes within the organization to ensure na makover ko lahat ng process sa organization. So para wala akong ma-miss. Then from that, gumagawa ko ng audit program based on the risk-based audit planning yung ginagawa ko. So, tapos yun, planning ng audit. So, traveling on different places. Parang, ayun, ganun. Yung trabaho mo dyan, sir, parang on-site tapos work from home. Parang mix, ganun. Yung contract ko is work from home. So, sa bahay lang ako technically. So, pag may schedule ako ng audit, saka ako magta-travel. So, next week nasa Manchester ako. Tapos, next month, pupunta kami ng Lisbon sa Portugal kasi may project kami doon. Mag-audit din ako doon. Pag nag-audit kayo, team kayo o one man lang, solo ka pupunta doon? Now, kasi yung company is, yung department, your compliance department is newly established. So, ako pa lang yung internal auditor. So, one of the plan is to expand kasi nga, lumalaki yung business, lumalaki yung scope. So, Oo. daming projects on different jurisdiction or different countries. So, kailangan namin ng tao to, makover yung audit program based dun sa lawak or laki ng scope ng company. Pwede ba nating pag-usapan yung range ng sahod dyan? Okay. I can give a range, okay. Yung mga starting na safety dyan, ano ba yung mga position na nandyan, sir? Pwede mo bang i-share sa amin yung position kung magkano yung mga ranges? Dito kasi, yung position depende sa company. So, they can call it whatever they want. Hmm. But typically, yung health and safety officer sa atin or sa Middle East, tinatawag nilang health and safety advisor. Okay, oo. Health and safety advisor. Tapos, health and safety manager, EHA manager, or SHA manager. Depende sa company kung anong gusto nilang pangalan doon sa position. Tapos, sumunod na yung director, health and safety director. Yun yung kalimitan or typical organization structure. Pwede ba namin malaman kung magkano yung range ng sahod dyan, ng safety? Safety HSC advisor depende sa company. So parang sa Pilipinas din, may London rate at may outside London rate. Parang may Manila rate at may provincial rate. Depende. So sa London kasi ang typical sahod ng HSC advisor, depende pa rin sa laki ng company. Nagre-range siya ng 30 to 40,000 pounds. Ano ba, a year ba yan? A Month? year. A A year. year. Magkano ang conversion yun? Mahina ako sa maths, sir, pagdating sa ano Per month, magkano per month? Siguro umabot ng 150, ganon, 150, ganon. Gross yun. But remember, may tax dito. Tax, gano'n lang yung tax? Ang sakit ng tax dito, 20%. Bali ang calculation ng tax dito, so from halimbawa 30,000 pounds yung sahod mo, yung 12,500 something ng sahod mo,
out of 30,000 is tax-free. So once na yung Lumampas. lumampas doon, yun yung tataksan nila ng 20%. That's how they calculate ng tax. So around 15% nagagaya sa sahod na 20%. Oo. Tapos, pag lumampas yung sahod mo ng 50,000, 51,200 something, yung starting from 51,000, kung saan man makakarating yung sahod mo, tataksan nila yon ng 40%. laki ano. Oh, Pero so, yung mga benefits naman syempre maganda. Pwede mo namin malaman yung mga benefits diyan. free school, wala kaming binabayaran na tuition dito. Free healthcare. Kahit ilang bata, Kahit ilang bata, oo. kahit 10. Kahit 10, walang problema. School yon until, let's say, college. Kasi Hanggang college? Sagot nila? yung college ay yung parang grade 11, grade 12 sa atin. So Ah, pagkatapos ng high school, parang vocational ba ang tawag doon? Parang ganon. Tapos saka pala sila papasok sa university after that. So free pero yun. mga estudyante dyan, pwede rin mag-part-time, ganun ba? Oo naman, oo. Yung iba ang ginagawa nga, part-time tapos apprenticeship. Ang problema kasi dito yung mga bata dito 'pag nakapagtrabaho na hindi na nagtutuloy ng pag-aaral kasi sobrang mahal ng tuition dito. Healthcare, magkasakit ka dito, cancer, leukemia, libre. Ang problema Pare, lang ang dinelay. problema lang kasi nga libre, meron time na kailangan mong mag-antay. Hmm. Kahit saan Oo. naman siguro, kahit saan namang bansa, meron talagang paghihintay. Dun sa allowance ng bata, meron din ba sir? Meron pero yung mga citizen na talaga. So yung mga katulad namin ngayon na applying pa lang or going there, so yung condition ng visa namin is no recourse to public funds. So that means na hindi kami pwedeng kumuha or mag-apply ng anything na kukuha kami or magkiklaim kami ng public funds. Tulad mga allowance sa mga bata or disability allowance, housing allowance or something like that. Pero pag citizen ka na, ayun, there are cases na pwede ka mag-apply or pwede ka mag-apply, to be honest. Ilang taon pa yung ilang taon yung requirement para maging citizen? So as of now, 5 years, pwede ka na apply ng permanent residency. Then after permanent residency, o year after permanent residency, pwede ka na mag-apply ng citizenship. Hindi naman Ah, requirement ng parents dyan sa mga safety. Hindi naman, as long as well, kasi during interview, malalaman nila kung kaya mo kapag-communicate. Depende din sa role kung kailangan mo talagang maayos Hmm. mag-English kasi kailangan mo talaga mag-English kasi puti na ang kausap mo, hindi na ano. Hindi ka na pwede mag-Arabic, shoya, shoya. Sa mga Pilipino na naka nandyan sa UK na wala pang trabaho as safety, ano yung ma-advise mo? Well, tiyaga lang, try and try. Tapos, it's ano na, humingi ka ng feedback sa company. Merong mga company na nagbibigay ng feedback. Is very important kasi at least alam mo Feedback kung na interview mo. anong interview mo, yung feedback, bakit ka na-reject, bakit hindi ka nakuha. Talaga? Pero Oh. company na nagbibigay ng feedback. So at least alam mo kung ano yung gap mo sa sarili mo or sa application mo. Tapos yun lang, wag ka lang din siguro panghinaan ng loob. Try lang ng try kasi ah wala namang mawawala kung mag-try ka na mag-try eh. So for every interview magkakaroon ka ng idea ano yung mga kailangan mong tanong, anong kailangan mong sagutin para for the next interview alam mo na kung anong i-expect na tanong. So, Paano yung interview process dyan? Ano ba yung panel interview? difference siguro na nakita ko. Kasi sa Middle East, nakapag-try din ako mag-apply ng iba't ibang company during my tenure. Kasi hindi naman ako na-interview doon sa previous company ko eh. Oo, So, oo. pero nag-apply ako sa iba't ibang company din sa nasa Middle East ako. So, ang difference is, kasi sa Middle East, more on technical questions eh. Mm. Dito, hindi, scenario based.
Ah, scenario-based, decision making yung interview. So, bibigyan ka nila ng senaryo, papaano mo ma-a-apply yung competency requirements. Halimbawa, leadership. oo, oo. Bibigyan ka nila ng yung leadership, yung competency requirements, bibigyan ka nila ng senaryo, tatanungin ka nila or if there's any cases na paano mo i-demonstrate na yung leadership capability mo. So, doon kailangan mong ma-deliver, masagot yung question. Bigay ka ng senaryo or example na paano ka provide ng leadership during that typical scenario. So, more on scenario based pagdating sa UK, sa middle is technical based. More on technical kasi tatanungin ka pa ano yung health and safety, ano yung mga typical health and safety questions. Kasi dito more on ang mangyayari kasi dito is bawat decision mo makakaapekto sa company. So kailangan talaga alam mo kung anong ginagawa mo. At parang ang nangyayari sa during recruitment process, alam na nila na may knowledge ka if you have the certain qualification. Kumbaga nagre-rely na lang sila doon sa qualification na meron ka at the same time professional membership. Especially sa mga managerial level, dapat chartered member ka. Chartered member ka ng ADOS or any other professional and member body. So kasi doon may screening, di ba? Sa pag nag-apply ka ng membership, may screening. So doon pa lang alam na nila na competent ka talaga pag nakapasa ka. Anong advice mo sa mga Pilipino safety officer na gusto trabaho safety sa UK? Well, I cannot advise now na pumunta dito sa UK kasi unless may makita talagang pathway to move here or makakita ng company na mag-sponsor. So advice ko lang, never stop learning kasi importante yon. At huwag tayong matakot mag-invest sa sarili natin kasi in the long run magagamit natin yung mga qualification but not siguro wag masyadong mag-overplan. Dapat iplano mo kung anong trainings ang kailangan mong kunin. Ano yung goal mo. Kailangan may goal ka eh. Mag-set ka ng goal. Saan mo nakikita yung sarili mo in the next 5 years? Anong qualification ang kailangan mo? Then stick to that plan. Apply ka, apply. Don't stop applying until makuha mo yung gusto mong trabaho. Tapos yun, continuous learning. Huwag kang mapagod mag-aral na mag-aral kasi importante yon kasi now we're in the world of AI. Nakakita ko yung mga vlog mo, ang mga post mo. So, madami na nating tools na pwedeng magamit. So, advantage yon as a health professional if marunong kang gumamit ng mga tools na yon, especially now. Yun lang, wag mapagod mag-apply na mag-apply or mag-try na mag-try hanggang makuha mo yung gusto mong trabaho. Ayun. Thank you sa pagiging sa sinabi mo na hindi nga ganun kadaling makalipad dyan sa UK dahil yung number one na kailangan mo is yung visa. Tama ba? Yun talaga. So, unless talaga makakita ka na mag-i-sponsor, which is very rarely na kasi nga merong oversupply ng health and safety dito. So, oo, yung mga puti at tapos yung mga company nagre-rely na lang din sa consultant. So, hindi na sila nag-hire ng safety directly. So, kumbaga yung demand bumababa, yung supply mataas.